Subukan mo magtanim ng bulaklak. Buhusan mo lagi ng tubig, maya't maya. Tingin mo mabubuhay? Huwag mong pairalin ang nararamdaman mo. Pairalin mo ang disiplina sa relasyon mo. Hindi pa ba malinaw sa atin na pag hindi tayo gusto ng babae, gumagawa sila ng paraan para maramdaman mo? Para sa isang kipi, nagpapakasim ka? Para sa isang kipi, alam naming mga lalaki kung ano ang makakabuti sa relasyon. So same thing with fear of God. Takot ka sa Diyos kasi pwedeng baka mawala yung mga bagay na binigay niya sa'yo. Kaya stop being vulnerable and using love to manipulate people. Why women become entitled? It's because walang spoiled na babae na aarte na may wisdom. Uulitin ko, if you always thinking about love, if you always thinking about vulnerability, then mas pipiliin ko na i-lead ang babae with fear. Nag-cheat yung ea mo, pinatawad mo. Kasi nga, iba magmahal ang lalaki, iba magmahal ang babae. Hey, what's up guys? It's your boy, Sublado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-mention sa atin. Mga ropa, panoorin nyo muna. I believe that truly masculine men have the courage to love. Magmahal ng totoo, 100%, maging vulnerable sila sa inyo. Pero yung mga insecure men, lacking in genuine masculinity, seek to be worshipped. Natatakot sila na maging vulnerable, natatakot silang makinig, kasi baka tawagin na under, natatakot silang makita yung tunay nilang kulay, kahinaan talaga nila, na hindi nila kaya maging genuine na masculine. Dadaanin ka sa pasiga-siga, yayabangan ka, para yung tingin mo sa kanya ay tumaas, pero hindi ito nakabase sa pagmamahal. Nakabase ito sa pananakot at pagmamanipula. Men who are confident and mature in their manhood understand the profound power of loving a woman. Tanging mga matured lamang na lalaki ang nakakaintindi kung gaano kasarap at gaano kaganda ang mahalin ng tunay ang isang babae na walang reservation. Kasi alam mo na secure ka sa sarili mo, sigurado ka sa pagkatao mo, sa nararamdaman mo, sa pagkalalaki mo, mas magiging long-lasting and healthy, happy ang relationship nyo. Insecure men cannot love. Okay! Ano masasabi nyo? You need to be vulnerable ba talaga as a man? Pag nasa in a relationship ka? Hindi ko alam kung paano natin i-compare yung pagiging masculine sa pagiging vulnerable. Kasi parang may contra-indication doon sa sinasabi niya. Parang magkaiba yung pagiging vulnerable at pagiging masculine. Ang pagiging masculine, dapat may boundaries ka. You know how to lead, di ba? Regardless on how you feel. Wala kang pakialam sa nararamdaman mo. Dahil ikaw ang lalaki na nagli-lead ng relasyon. Okay? Masaktan ka man, masaya ka man, patuloy mong gagawin yung duty mo as a partner or as a boyfriend or as a husband. Hindi ka pwedeng mag-inarte, hindi mo pwedeng unahin ang nararamdaman mo. At lalong-lalong hindi ka pwedeng umasta na parang babae. What? Insecure daw yung mga lalaki na hindi nagpapakita ng emosyon o yung mga nagli-lead ng babae na parang dinadaan mo daw sa galit or sa fear. Kasi manipulation daw yun. Ha? Paano naging manipulation yon? This is the best example. Sino pipiliin mong presidente? Si BBM o si Duterte? He's talking about vulnerability ng lalaki, di ba? Let's talk about love and fear. Kay Duterte, makikita mo na talagang may malasakit. Pero marunong dumisiplina. Pero takot ang tao. Why? Pag walang takot, hindi ka nila irerespeto. Kaya nga, pagdating sa relasyon bilang lalaki, hindi mo kailangan maging vulnerable. Ang kailangan mo, marunong kang dumisiplina. Gets? Hindi mo kailangan parang magpakababae na kailangan mong maramdaman din or paramdam sa kanila how you love them. Iba magmahal ang lalaki, iba magmahal ang babae. Ang lalaki, nagpapakita ng pagmamahal hindi sa kagaya ng babae. Gets nyo ba? Uulitin ko, magkaiba tayo ng pagpapakita ng pagmamahal. Gets? Ang lalaki, pag nagmahal, binibigay niya ang security. Gets?
safety, okay? Provision and protection. Ang babae, pag nagmahal, ano binibigay? Nurturing, pag-aalaga, pag-aaruga sa kanyang anak at sa kanyang asawa at sa kanyang boyfriend. Ngayon, kung gusto mong maging vulnerable, then expect mo na pwedeng mawalan ng respeto ang babae sa'yo. Not most of the time, pero kung ganyan ang mindset mo, na you need to love her 100%. Bro, unang-una, saan natin ako yung number na 100%? Uulitin ko, magkaiba, magmahal ang babae at lalaki. Let's talk about fear and love again. Pag pinairal mo ang love, ano nangyayari? Eh okay lang yan, love ko naman yan eh. Kahit anong gawin niya, di ba? Kaya nga sinabi ko, hindi ka pwedeng ma-in love ng sobra sa babae. You can love your women. Dami nun, women. You can love your woman, but you can never be in love with them. What? Gets? Kasi maka-cloud yung decisions mo. Okay? Yung decision making mo pwede maapektuhan. Mahal ko siya, pero sige na nga, I will give him a chance again. Di ba? Nagkamali yung EA mo. Ngayon pinatawad mo. Why? Kasi nga mahal na mahal mo. Nag-cheat yung EA mo. Pinatawad mo. Kasi nga mahal na mahal mo. That's stupid, bro. I would rather, mas pipiliin ko na i-lead ang babae with fear. Fear in a way na matatakot siya na wala siyang mahahanap na kagaya ko. Fear in a way na hindi niya mahahanap ang kagaya ko basta-basta. Yung may takot siya na mawala ka, ibig sabihin, you are doing the right thing. Hindi mo siya tatakutin na sige, bahala ka, ito mawawala sa'yo. Hindi ganon. Dapat subconsciously alam niya na madali kang makakuha ng kapalit niya. Gets? Guys, depende yan sa gusto niyong paniwalaan ha. Kung gusto niyo yung mga ganyan na you need to be vulnerable, then go. Uulitin ko, love and fear. Kailangan merong takot. Okay? Para marunong sumunod. Takot na pwedeng mawala sa kanya yung pinakaiingat-ingatan niya. Guess nyo? Ikaw, pag may pulis, bakit takot ka? Pag nandyan ang boss mo, bakit takot ka? Di ba? Pag nandyan ang magulang mo, bakit takot ka? Lalo-lalo na yung tatay mo. Bakit nagdidesisyon ka ng maayos pag nandyan sila? Ay naku, magagalit mama ko pag ginawa ko to. Ay naku, magagalit daddy ko pag ginawa ko to. Uy, may pulis, huwag kang umano dyan. Baka mamaya pagbintangan tayo. O, di ba? Uy, nandiyan si boss, mais kayo, putya. Sabihin niya, wala na naman tayong ginagawa. O, di ba? You act properly kasi may takot ka. Kung wala kang takot, if you always thinking about love, if you always thinking about vulnerability, then people or your girlfriend won't respect you. Si Duterte, ano ginawa niya? Mahal niya tayo, may malasakit siya sa taong bayan. Pero kailangan niyang gumamit ng kamay na bakal para madisiplina tayo. Dahil masyado na tayong na-spoiled. Guess nyo? Walang spoiled na babae na aarte na may wisdom. Uulitin ko. Pag ikaw pinalaki ka ng magulang mo na spoiled, akala mo pati society i-spoiled ka. Kaya nga yung previous content natin, why women become entitled, it's because society and men spoil them. We never held women accountable sa mga ginagawa nila. Di ba? Tapos, binibigyan pa natin ng positive reinforcement. Hindi ba malaking katangahan at kabubuhan nating mga kalalakihan na hinahayaan natin na maging ganon ang reaction ng babae sa atin or action ng mga babae sa atin? Mga ropa, uulitin ko, hindi mo malilid ang babae using your love or spoiling them. Actually, yung sinasabi niyang manipulation, dahil fear ang pinapakita mo, no it's not. It's a fucking discipline. Okay? You need to learn how to discipline your woman. Okay? Because it will reflect how your relationship going. Doon mo makikita kung saan papunta ang relasyon nyo. Kaya nga, nung si Duterte ang presidente, kahit papano, nag-iba ang Pilipinas. Maraming investors na pumasok kasi tiwala sila sa presidente. Naiintindihan nyo ba?
Kaya mga ropa, stop being vulnerable dahil hindi ka makakapag-lead ng relationship kung masyado kang emotional. Ganyan ang ginawa ng ABS-CBN sa atin. Star Cinema, ano pa, yung mga teleserye. Dahil dyan, naging emotional ang karamihan ng lalaki dito sa Pilipinas. Brad, kasi kung anong ginagalawan mo at kung anong environment mo, pwede mong makuha. Gets? Kung ano ang ginagawa ng karamihan, kung anong tinatangkilik ng karamihan, pwede mong makuha. Pero tandaan mo, bilang lalaki, alam mo yan at hardwired ka na dapat marunong kang dumisiplina. Hindi mo pwedeng pairalin yung nararamdaman mo at dumidisiplina ka. Walang pinagkaiba yan sa boss mo. Di ba? Pag hindi ka pinapagalitan, pag tinropa-tropa mo lang, parang nawawalan ka ng respeto. Pero pag may takot ka at alam mo na mas mataas siya sa'yo, sumusunod ka. Hindi mo pwedeng kausapin yung boss mo na parang tropa mo. 'Di ba? Every time. Well, you can talk to your boss like tropa-tropa talaga, but not most of the fucking time. Kahit na sabi mo close naman kayo dati, naging boss lang siya ngayon, naging manager lang siya ngayon. Regardless, bro. Kasi alam mo dapat kung saan yung ginagalawan mo. So same thing sa mga babae, same thing sa relasyon na gusto mo. Kung alam mo yung dapat ginagalawan ng EA mo, then pakita mo sa kanya na dapat nandun siya sa place niya. Kasi pag hindi, walang mangyayari sa relasyon nyo. Gets? Kung pamimiliin ka between love and fear, always choose fear. Because fear is indicators that your relationship have respect. Uulitin ko, lagi mong pipiliin ng fear kumpara sa love. Okay? Kasi ang fear ang nagsasabi at nagsho-show ng respect. Kaya nga may tinatawag na fear of God. Di ba? Kasi takot ka sa Diyos, kasi may respeto ka sa Diyos. Nagigets nyo? Kaya stop being vulnerable and using love to manipulate people, because that's not true. Ito guys let's be clear about the love and fear. Okay, ganito. Pag ikaw nagpapakita ka or sinasabi mo yung boundaries mo as a man pagdating sa relasyon, kasi pwede mo maibigay sa kanya yung provision and protection. So pag hindi siya lumubay, pwede mong bawiin yun, because relationship is only a privilege na pwede mong bawiin anytime. Okay? So same thing with fear of God. Takot ka sa Diyos kasi pwedeng baka mawala yung mga bagay na binigay niya sa'yo. Kasi masyado kang kupal. sorry. Di ba? Kasi akala mo, ito kasi akala ng karamihan or ng societies, kasi tayo rin may kasalanan eh. So ngayon, kailangan natin bawiin yun. Okay? So ganito, pag nag-put ka ng boundaries, pag sinasabi mo yung mga dapat niyang gawin, anong tinatawag nila sa atin? Toxic. Di ba? Or fragile masculinity. What the hell? Kaya naging fragile ang masculinity. Alam naming mga lalaki kung ano ang makakabuti sa relasyon dahil hindi kami emotional. Okay? Alam namin kung ano yung mga bagay na mas makakapag-grow ng relationship. Kaya nga, dapat tayong mga lalaki ang nagdadala ng relasyon, hindi mga babae. So dahil takot kayo at wala kayong balls, ang ginagawa nyo, binibigay nyo lahat ng desisyon sa mga babae. Ngayon, anong mangyayari? So dahil feminine siya, magiging masculine siya. Kasi kailangan niya mag-isip. Kailangan niyang gamitin yung pag-iisip niya kung anong mas maganda sa relasyon nyo. So tandaan mo, women are emotional creatures. So ngayon, pwedeng mahirapan siya. At kaya pag natutunan niya yung pagiging masculine, na which is sinuro na society ngayon, na kailangan nila maging successful, tignan nyo si Yana, hindi niya binubura yung mga post niya. Di ba? Kasi kumikita. Dahil nga yun sa pera. Why? Kasi nga, yun ang tinuro ng society. Bilang babae, you need to be successful. Kailangan mong magkaroon ng title. Kailangan mong kumita ng pera para at least hindi ka umaasa sa lalaki mo. Ha? What? Ano daw? So, sino nagsabi nun? Hindi pwedeng sabihin ng lalaki yun sa babae dahil unang-una, kami ang nagbibigay ng protection at provision. Guess nyo? Pero kasalanan naming mga lalaki kasi nga
binigyan namin o binigyan ng kalalakihan at ng society ng power ang mga babae na hindi namin alam na hindi nga pala sila lalaki, na hindi sila accountable. Gets? Yung ano na yan, yung viral na yan ang makakapagpatunay na ang babae hindi accountable. What? Nagigets nyo? Okay, balik tayo. Fear and love. Always choose fear. Kasi nga, doon makikita na may respeto sila sa'yo. The more natakot sila, the more na mas mataas ang respeto nila sa'yo. Okay? Stop saying na hindi, you should use love pag sa paglilid ng relasyon. Tanga, hindi totoo yan. Huwag mong pairalin ang nararamdaman mo bilang lalaki. Okay? Dahil kahit kailan hindi magiging mahalaga kung anong nararamdaman mo. Ang tanging mahalaga lang sa ating mga lalaki is kung ano yung kaya nating i-provide at ibigay sa mundong ito. Lalo na sa magiging pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, at lalong-lalo na sa sarili mo. Lahat ng ginagawa mo, it's a reflection of you. Tandaan mo yan, kung sinisira mo ang buhay mo, it's your choice. Okay? Kung gusto mo magpakasim, it's your choice. Para sa isang kipi, nagpapakasim ka? Para sa isang kipi, makikipag-away ka? Ano ba naman yan? Kung mag-iisip ka ng tama na ang babae gagawin ang lahat sa gusto niyang lalaki, pero pag hindi niya gusto ang lalaki, gagawa siya ng dahilan para iparamdam sa'yo na tumigil ka na. Hindi pa ba malinaw sa atin na pag hindi tayo gusto ng babae, gumagawa sila ng paraan para maramdaman mo na ayaw nila sa'yo? Kaya anong dapat mong gawin? Umalis ka na, tanga. Kaya nga andito na ngayon si Suplado Moto. Sasabihin ko sa inyo lahat ng pwede kong sabihin para magising ka. Kung hinihiling nyo sa akin, nasabihan ko kayo ng masasakit na salita, gagawin ko. Para lang magising ka, Brad. Kasi masyado kang binaby ng surroundings mo, masyado kang binaby ng social media na you deserve this, you deserve that. That's bullshit. Tandaan mo, Ropa, hindi magiging problema ang pagsunod ng EA kung marunong kang mag-lead ng EA. Okay? Huwag mong pairalin ang nararamdaman mo. Pairalin mo ang disiplina sa relasyon mo. Nagigets nyo ba? Uulitin ko, huwag mong pairalin yung nararamdaman mo. Pairalin mo yung disiplina sa relasyon mo. Wala akong pakialam kung friends with benefits yan. Wala akong pakialam kung no rules relationship yan. Wala akong pakialam kung situationship yan. Kailangan niya sumunod. Okay? Because ikaw ang nagbibigay ng provision at protection sa kanya na pwedeng hindi niya makita sa iba. Ngayon, kung yun ang tingin mo, hindi niya nakikita sa iba, now it's time to show her how to be with a real man. Real men give protection and provision. Hindi puro damdamin, hindi puro pagmamahal. Gets nyo? Kaya nga, mas mahihirapan kang ilid ang EA pag pinairal mo ang love na yan. Mas madaling ilid ang EA kung sumusunod siya, kumpara sa babae na hindi marunong makinig at sinasabi na hindi ka marunong makiramdam. Maraming nagme-message sa atin, nung 25 sila, iba sila mag-isip. Pero ngayon, 30 na sila, nauunawaan na daw nila ang mga sinasabi natin. Good thing, bro. Habang tumatagal, mas mauunawaan nyo yung mga taong pinakikinggan nyo kung tama ba o mali. Habang tumatagal, mas nagiging masculine ka kasi unti-unti mong nakikita at nare-realize na ang pagiging lalaki hindi pala dapat parang babae. Gets? Stop using your fucking emotion to lead a woman. Kaya nga ang mga babae walang respeto sa inyo kasi nga bine-baby nyo, kasi nga ini-spoil nyo. Subukan mo magtanim ng bulaklak, buhusan mo lagi ng tubig, mayat maya, tingin mo mabubuhay? Mag-isip ka, Brad. Hindi pwedeng laging emosyon. Ang kailangan mo, magdesisyon. Okay? Hindi pwedeng mawala yung decision making mo pagdating sa relasyon. Dahil yun ang pinaka hinahanap ng isang babae sa atin. Mga Ropa, love and fear, always choose fear. It's hard to lead a woman if you always use love or your feelings, kasi parehas kayong nasa feminine place. The only time na kaya mo mag-lead is
pag nandun ka sa masculine place mo. Okay? Kaya nga, uulitin ko mga ropa, kung maglilid ka ng relasyon between fear and love, always choose fear. Okay? Because it shows respect. The more she fears na pwede ka mawala or pwede ka makahanap ng iba, the more na mas mataas ang respeto niya sa'yo. Okay? So ayun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. If you have any question, just comment below or send me a message. Mga ropa, gagawa na tayo ng natin for members only soon. Okay? Para meron tayong exclusive for members only. Alright? Okay, so yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love and peace out.